Ay, may ahas yata. Ay, may ahas yata. Lumalayo na ako sa bahay. Naghahanap ako ng bunga ng beans. Oh, ito, may nakita na ako ng beans. Ayan, oh. Pwede na siya i-harvest. Kain nga pala tayo ng mais. Habang namimitas ako ng beans, kumakain ako ng mais. Wala pang bunga yung mulberry dito. Kasi ginawa ng tiyo ko na pang tukod sa mga sayote. Kaya panibagong puno na naman ng mulberry. Ito may mga bago na rin sayote. Medyo lumalaki na yung mga sayote dito ni inay at ng aking tiyo, ni Kuya Ede. Ayan o, magulang na yung beans. Sarap ng mais, binili ni inay. Tamis. Nilaga namin kanina. Bali, ito na yung almusal ko. Alas 9 ng umaga. Si inay naiwan ko sa bahay, naglilinis. Kahapon, nanguha kami ng sinturis. Ngayon, gusto na naman daw niyang kumuha. Talagang gustong lubusin ng pangunga kasi libre naman. Hindi na masikaso nila. At iba, ang sayang, mabubulok. Nalalaglag na kasi magulang na. Ang hinog na. Ito, nakakita na ako ng ilan. Medyo matatagalan ata ako dito ngayon mamitas kasi medyo malalayo yung agwat ng mga puno. Pinamimitas ako ni Kuya Eddie ng mga beans. Ito, ang gaganda. Ito sana yung mga magandang saidi na bunga. Kasi pagka ganitong mura ang kilo, halos ayaw na nila ibenta kasi lugi pa daw sila sa bayad syempre sa upa. Pag mamimitas yung mga tauhan, babayaran pa rin syempre. Kaya kapag ganito, ayun, makakalibre na kami ng gulay dito. Ang pinakamahirap kasi yung magdadala ka tapos ang layo ng probinsya mo. Syempre palipat-lipat ka ng sasakyan, bibiyahe. Ang hirap magbitbit, mabigat. Kaya yung mga kapatid ko or mga pinsan ko, shout out sa inyo mga pinsan, pasensya na. Medyo inunahan ko na kayong kumuha. Nagkataon na masyal kami ni inay dito. Kaya eto, pagkakataon na makapanguha ng konti. Hindi rin naman ako makadala kahit sayote, hindi ko na madala. Siguro nakakapagdala ako 4 na peraso. Kaya doon sa mga kapitbahay na hindi ko na nabibigyan, pasensya na po kasi napakabigat. Ang hirap magbitbit. Oy, nag-i-start na yung mulberry na may konti-konti ng bunga. Ayan, ito kasi ang start ng bunga niyan. May bulaklak na. Mag-start muna ako na pumitas ng ilang beans. Medyo mainit na. Dapat maaga ako kanina pa kaso nagkape muna kami ni inay. Medyo nagwalis-walis muna sa harapan ng bahay. At saka, ayun, naglinis pa ng konti. Tuwing namamasyal kami rito, linis lang ng linis sa bahay kasi lagi maalikabok. Medyo reject na rin naman yung beans na ano, kaya ay wait lang. Tago ko muna yung mais ko sa plastic. Kapag nagugutom kain, tapos mag-gloves na lang ako. Medyo pangat yung gloves ko. Para pala makita nyo yung itsura ng beans. Ito ang beans ni Tiyo. Balik kay Kuya Ede na beans, may kahalo yung konting sayote kasi yung ibang sayote, medyo tuyo na rin ang sayote. Nakikita ko si inay sa banda roon, nangunguha na ng parang mangunguha na siya ng sinturis. Nakabala pa. Nakabala ng ano, meron kasi yung mangunguha ng sayote pambenta. Medyo nakabala pa nung mamimitas. Oh, ano ba?
Nakakuha na ako. Magaganda pa rin naman kahit maikli. Kaysa naman bibili ka ng reject sa palengke, sobrang mahal pa rin. Kaya ito, goods pa. Galing sa puno. Ayan, napakadami, nakakatuwa. Hindi ko lang ma-video lahat. By the way, pakita ko lang pala sa inyo to. Ito, yung puno ng raspberry. Ayan, wala pa siyang bunga, wala pang bulaklak. Kaya, medyo wala akong ma-harvest na raspberry dito. Ito, ang mahirap dito, hindi ako masyado makapanguha. Ang taas. Ayan, hagya ko lang siya maabot. Pero tsaga-tsaga, kaysa naman hanggat narito na rin lang, try ko na lang manguha. Sayang naman. Damay ko na rin si ina kasi hindi naman na niya kayang gumala ng gumala dito. Tapos basta yan gagala, wala man lang saklob sa ulo, hindi man lang nagsusuot ng mga protection sa katawan. Dito pa naman syempre pag gubat, medyo makati. Hindi mo maiwasan yung mga katikatit. Ayan, isang pitasan, marami-rami na yung bunga. Kukunin ko rin lang dito yung kaya ko. Kasi favorite ito ni Winky at ni Sherry. Shout out sa inyong dalawa. Alam ko paborito nyo, pinirito. Pritong beans. Yan nyo lang narinig yon. Pero yun ang kinagis na namin nung kami bata. Mga pritong green bean. Kaya ito may reject na siya. Kasi pangit na yan. Pero pag napitasan mo yan at nahiwa mo, pwede pang pagtyagaan yan. Ito, masasayang lang to pagka papalitan na nila yung tanim nila. Wala, tatabasin lang nila ulit, aalisin para taniman na naman ng panibagong gulay. Hindi ko alam kung anong isusunod ni tiyo ko dito. Dapat pala inagahan ko. Hindi ko naman naalaala na kailangan ko palang kumuha ng mga pinaalala lang ni inay na kumuha ka ng gulay kasi wala tayong, sayang naman magdala ka, sabi niya. Sana nga madala ko lahat sa biyahe to. May lukban pa, may sinturis. Ewan ko kung makakadala ako nito. Wait lang, hanap tayong magandang pwesto. Mainit na, parang hindi ko nakakayanin magtagal ng pagkuha ng mga gulay. Sana makapanguha pa ako ng ilan. Ito oh. Napakaswerte ng mga taong basta na lang namimitas na katulad ko. Pero kung hindi naman may nag-alok, hindi ko naman to para kuhanin. Syempre naghihintay pa rin tayo ng permiso ng may-ari. Salamat sa napakabait na may-ari. Tuwing pumupunta ko dito, laging may alok si tiyo ko, Kuya Eden, shout out, and Ate Glory. Ganun din kina Ate Eva, kina Ate Oria. Ayan, kapag may mga sayote silang pananim, naalok nila ako. Ang problema lang talaga yung pagdadala sa bahay. Hindi ko mabitbit lahat. So, mga puno to ng mulberry. Oh. Pakita ko sa inyo. Ayan, puno siya ng mulberry. Nag-i-start na rin bumunga at mamulaklak para pag na-matured ng bunga nito, pwede na ulit mag-harvest. Kakatuwa dito kapag
At saka yan, kapag ang dragon fruit season, dati nung nakaraan, lansones. Kasi hindi naman season ngayon ng lansones. Oh, sumabit yung aking bag. Mainit na. Yun ang mahirap sa akin, hindi ako sanay sa ganitong pag-harvest. Hindi naman kasi ako lumaki sa bukid, sorry. Pero at least na-try kong mag-bukid nung bata ako. Hindi nga lang ganun katagal kasi kami ay lumaki sa, so speaking of Batangas, taga Batangas ako, taga Mataas kaya ko, pero yung salita ko halo-halo na, hindi na ako nagpupuntong Batangas, pero marunong pa rin naman. Ay, kayo gay nagkape na. Ako'y katatapos na ang magkape ng barakaw. Hindi nga naman ako nagsasalita sa mga video ko na puntong Batangas. Pero pagka umaakyat ako dito sa bundok, tuwan-tuwa yung mga tiya ko kapag kausap ko yung mga kapatid ko. Pero pagka sila, kami lang ng mga tiya ko, hindi ako nagsasalita ng Batanggenya. Kaya yung ibang tao, hindi nila alam Batanggenya raw ako. Ay, Batanggenya ka pala eh. Sabi ko, ay uhaw. Ako ay purong Batanggenya. Pero ang nanay ko ho ay taga Nagcarlan, Laguna. Kaya shoutout din sa mga taga Nagcarlan. Hindi ko alam makakaligo pa ba ako nito. Nainitan na ako. Sabi kasi nila kapag napagod kang huwag ka muna kaagad maliligo. Kasi baka mapasa daw. Eh, syempre, kailangan ingatan ng katawan. Isa lang yan. Ingatan talaga ang katawan. Kasi pag yan ang nawala, ay wala na. Diba? Oh my gulay. Pasensya na po. Hindi ako marunong mamitas. Pati tangkay, pati dahon. Nadalan na. Sorry naman tiyo. Ang dami. Ito lang ang medyo mahirap dito. Yung mamimitas ka, kalat-kalat yung pitasan. Grabe, tsatsaga ng mga nagtatanim. Kudo sa inyo. Napakagagaling ninyo talaga. Ang tsatsaga ninyo sa pagtatanim at pag-harvest. Pero kita nyo naman, napakaswerte rin nila pag jackpot. Nakakapagpagawa sila ng ang gagandang bahay. Well, deserve ninyo naman yan na magpagawa kayo ng magagandang bahay kasi nakikita nyo ang pinagpaguran nyo talaga. Diba guys? Kahit ako siguro yung papagawa talaga ako ng mansion kapag ganyan ang aking mga pagod sa pagtatanim. Ay, sayang na sayang to kapag malilipasan lang. Oh. Medyo ang iba kasi talagang tulad nito. Itong ganitong klase, reject na to. Pero sa mga marunong magtyaga, marunong mahinayang, siyempre ikikip natin. Tutusin, wala naman daan dito, pero palakdaw-lakdaw lang kasi ako dyan sa mga tawag nila dito iras, yung tali ng beans. Kasi pagka nagtanim ka ng beans, kailangan mayroong tali para yung puno ng beans umakyat dun sa taas. Tapos meron silang pabitinan, paakyatan ng mga puno ng beans. Hindi ko na malaman saan ako papaling, kabat kanan. Puro bunga yung nakikita ko. Marami pang bunga. Sayang ito kung matutuyo na lang dito. Kaya habang pagkakataon na ganyan, hindi naman halos lagi nakakapunta rito. Time naman. Kaya sayang din. Ay, may ahas yata. Bulat ako, biglang pumaluskus. Pero okay lang kasi malinis naman yung kanilang taniman. Ayan, kung makikita nyo sa likod, napakalinis naman dito. Kaya hindi mo masasabi kung may ahas dyan sa paligid o wala. Siguro yung narinig ko lang kanina, yung tinatawag nilang bangka lang dito. Ano ba tawag sa ganong lizard? Ayan na yung harvest ko. May kasama pang mga dahon. Maya ko na lang lilinisan. Parang kailangan ko ng, ayan na, pawisan na ako. Kailangan ko na atang bumalik
Sayang talaga yung mga nakikita ko sa mga medyo malayo sa akin. Mga may sugat na kasi ito. Sabi ng tiyo ko may sugat na. Kaya hindi ko rin naman pwede itong i-harvest lahat pag may mga sugat na. Hindi rin mapapakinabangan to kahit ilagay nyo pa yan sa rep. Pagka ilang araw talaga makikita nyo na lang. Magtutubig lang, sayang lang yung pagod nyo ng pagbibit-bit pag dadala sa bahay nyo. Dito kapag nandito ako, kahit anong dami ng mga gulay sa paligid, bihira ako magkaroon ng time na magluto. Nalilibang lang ako sa yun, minsan gala, minsan linis ng bahay dito. Kapag naisipan lang magluto ng gulay, yun, hindi rin naman nauubos, parang takaw tingin lang. Ayun, dami sana Ako, andyan na si inay. Kaya ko lang muna siya maglaba-laba dun. Punas-punas ng kusina niya. Nai-enjoy niya yung paglilinis niya doon. Kaya hayaan ko lang muna. Yun ang pang-alis stress niya sa totoo lang. Ganun din ako kapag masarap sa pakiramdam kasi medyo nakakabawas ka ng mga alikabok sa bahay. Ayun nag-start na mamunga yung blueberry. Hindi pala blueberry. Mulberry. Ayun, nakita na akong hinog na mulberry. Sorry naman po sa video, medyo malikot yung video ko. Naiiwan ko kasi ang stand. Ayan kung napapansin niya, meron na siyang paisa-isang bunga na. Ayan, meron na siyang bunga. Ayan matamis. Sana lang may bunga na para nakakuha ako ng madami-dami. Tamis. Chance na sana makapanguha. Wala naman. Walang bunga. Magpaisa-isa ang taas pa. Kailangan mo may konting hagdan dito na 3 feet man lang na hagdan para maabot mo yung buti na lang kahit sa mga baba may tangkay, may bagong tawag sa amin suloy, may bagong tubo na tangkay. Ayun gusto kong kuhanin. Ang problema mataas, hindi ko abot. Nahinog na siya kumpul-kumpul dun sa taas. Ewan ko lang makita sa video ko. Meron pang isang susuno nakadikit dun. Ay, siguro pagbalik ko ng April dito, madami na po. Madami ng bunga. Makakapag-harvest na ulit kami na Sedi. Ayun, nakita ko isang mulberry. Ano ko ba naman di malilibang dito. Shout out to Abby. Mali siya man to kaya okay lang kainin na. Madumi lang yung kamay ko. Yung gloves ko pala, hindi yung kamay ko. Kasi madagta. Ayan, dami pa ng nerd dito. Nakakalat lang. Mahal yan sa atin, sa mga kabayanan. Ganda sana kung wala. Hindi ko kaya magbitbit talaga. Ay, may mga bagong tanim na pala ditong sitaw. Ayan, Dalaga na lang nila yan. Napakatsaga talaga ng tiyo kung magtanim-tanim. Grabing kasipag. Bukod dyan, may alaga pa yan na baboy. Pero sa ngayon, wala daw siyang alagang baboy. Bininta niya na lahat. Da-drive pa yan. Alam naman ni inay na nandito lang ako sa tabi-tabi. Alam naman niya na nalilibang ako manguha ng beans. Pero magtataka yun. Pag nakita niya ang beans ko, sabihin naman niyan, sa tinagal-tagal mo doon, nakala ko may 2 sako na yung nakuha mo. Sabihin ko, inay, malalayo ang pagitan. Tapos marami pang mga may sugat na nag-alibay. Hindi, totoo lang po talaga. Konti na lang yung makukuha mo magaganda katulad nito.
Tinatsaga akong kunin kasi pagdating sa bahay, magugulay ako. Kasi paborito namin to, ginisa. Pwede rin sa ginataan. Lalo na nga yung prito, sinasawsaw nila sa toyo. Minsan, tawag nila yung bistek. Ay, maghahanap ako ng medyo kanlong na pwesto. Medyo, medyo malilom. Malilom ba tawag din? Ay, nako. So, paano guys? Paalam na muna tayo. Uwi na rin ako kasi mainit na. At maya magtatanghalian na. Tapos mag-prepare pa ako ng mga dalalahin ko pa uwi sa mataas na kahoy. Ito na yung mga na-harvest ko. Medyo napuno na yung bag ko. Siguro pag sinipag pa ako maya balik ako dito. See you on my next video. Hanggang sa muli. Bye!